Nagsisimula na ang election period pero kaliwat ka ng potensyal na balakid pa ang kinakaharap ng COMELEC. Sa kabila niyan, tuloy-tuloy ang lahat ng paghahanda para sa national and local midterm polls sa Mayo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. January 12, nagsimula na ang election period. Kasabay niyan ang nationwide gun ban. Mayroon ngayong 1,411 checkpoint areas sa buong bansa. And this is to make sure that there's no violence prior and even after the elections. The gun ban goes all the way till June 11. Sa pinakabagong datos, aabot na sa 30 ang bilang ng mga arestado kaugnay ang gun ban, habang nasa 80 naman ang confiscated. Pero hindi lang ito ang nais marisolbahan ng mga otoridad. Isa sa mga talamak daw kasing issue tuwing eleksyon ang vote buying. In fact, we're doing this values formation program now to form model citizens so that as model citizen, you'll be a model voter and know how to recognize a model leader also. Bukod pa riyan, ilang kandidato na ang nagsimulang magparamdam at magpaskil ng kanilang mga posters sa mga lansangan, direct o indirect man yan. They actually do projects and they say brought to you by, when actually they're not supposed to do that because that's the money of the government, that's the money of the people actually. Sa inilabas na schedule ng COMELEC, February 11 pa nakatakdang simula ng campaign period para sa mga kandidato ng Senado at party list groups, habang March 28 naman para sa local officials. Premature campaigning kung titingnan, pero alinsunod sa Section 13 ng Republic Act No. 9369, hindi agarang madidisqualify ang mga ito dahil may tuturing lang na kandidato ang isang tao sa simula ng campaign period. So COMELEC is trying very hard to curb that, and it's actually grounds for disqualification. If you see that, you can report it. Every vote counts. Kaya mga kapatid, siguraduhin bumoto ng tama, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lipunan. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.